Matagal na ako nagmomotorsiklo, mahigit 30 taon na. Natahak ko na mula Ilocos hanggang Mindanao. Nakakasama ko ang mga maliliit na motorsiklo at malalaking motorsiklo, alam ko ang saloobin nila. Etong motorcycle lane na to ay hindi ginawa para sa nagmomotorsiklo. Ginawa yan sa naiinis na nagmomotorsiklo. Hindi kinonsider ang safety ng nagmomotorsiklo dyan. Ang kinonsider dyan ang umiwas sa mga pasaway na motorsiklo na parang ang nagmamaneho ng kotse ay nagbi-video game. Singit dito, singit doon. Pero hindi ang solusyon ay ang motorcycle lane. Dahil nilalagay mo sa peligro ang buhay ng isang nagmomotorsiklo. Bakit kamo? Unang-una, ang pagmomotorsiklo ay kailangan mo ng galaw. Hindi preno ang unang option sa nagmomotorsiklo pag merong danger sa harap mo. Baka kailangan mo umilag. Ikalawa, malalagyan pa ng concrete barrier yan, 8 inches. Paano pag ikaw natumba at umumpog dyan sa 8-inch barrier na yan? At o kaya kailangan mong umilag, hindi ka makakailag. Tapos itatabi ka sa mga bus at jeep na singit ng singit, na nakabalandra sa motorcycle lane, na pag nasa kaliwa mo, ang tanong mo hindi kung sisingit, kundi kailan yan tatawid, dahil magbababa at magsasakay na. Tapos hindi maganda ang mga motorcycle lane. Ang mga motorcycle lane puro buhangin, may lubak. Ang buhangin walang kinikilalang magandang gulong yan, walang kinikilalang magandang motorsiklo yan. Pag prumeno ka dyan, sasadsad ka. Naandyan pa ang pag-umulan. Saan magpupunta ang tubig doon sa 8-inch barrier? Mahirap magmaneho sa basa. At mas mahirap magmaneho pag binabaha. Biruin nyo, lane number 4 ang rider. Mag-U-turn ka. You have 100 meters to make that U-turn. So tatawid ka sa lane number 5, lane number 6, lane number 7, lane number 8. Tatawirin mo yan. Ito ang mga speeding vehicles mula sa likod. Napakadelikado. Kung hindi ba naman ang nag-isip nito ay hindi para sa motorsiklo? Ang motorcycle lane ay hindi solusyon. Ang solusyon ay ang pagturo at pagbibigay ng lisensya sa mga kailangan turuan at nalalaman ang batas kalye. Napakaraming nagmomotorsiklo na walang alam sa batas. May 1.5 ka, bibili ka ng motorsiklo, kukuha ka ng lisensya, sige, bayaran mo na lang yung 200 pesos na gagamitin para sa test motorcycle, pero hindi tinetest. So bibigyan ng lisensya, aalis siya, babaybay siya sa mga kalye na minamanehohan ng mga tao, kaiinisan talaga. Pero hindi ang solusyon ay motorcycle lane. Ang motorcycle lane ay hindi eksperimento. Dahil sabihin na natin 500 ang multa. Sa amin, ang multa namin talaga dyan, buhay namin. Hindi tama ang implementasyon ng motorcycle lane sa hindi nauukol na kalye. Ngayon, pagka magandang kalye, halimbawa, sa South Superhighway, gumawa sila ng kalye sa tabi ng riles ng train, dun sa may papuntang Quirino. Yan, pwede yan. Pero, pag hindi nakadesenyo ang kalye para sa isang motorcycle lane, huwag pipilitin dahil kawawa ang nagmomotorsiklo. Sino ba ang nagmomotorsiklo? Sila ang workforce ng ekonomiya natin. Kami ang workforce ng ekonomiya natin, being a member of the Motorcycle Society. Ang mga pumapasok sa Kamaynilaan mula sa San Pedro, babaybay sila sa service road, sa mga jeep. Nako, yung usok, yung lubak, yung traffic. Ang mga taga Cavite, babaybay sa Quirino Avenue. Hindi pwede sa expressway Andiyan dyan yung mga pareho rin, traffic, jeep at tricycle. Ang mga taga Santa Rita, Bulacan, o mga nearer area sa Bulacan, babaybay sa MacArthur Highway. O sige, payag na kami. Hindi na kami dadaan sa expressway pag maliit ang motorsiklo. Bagamat ang expressway ang pinakahinog magkaroon ng motorcycle lane dahil may shoulder siya. Di patawan ng malaking fine, pero
Pag pinilit mo ang motorcycle lane sa isang kalye na hindi nakadesenyo sa motorcycle lane, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon ay maaring magreforma ang nagbibigay ng lisensya. Ang MMDA, imbis na isasala ang mga motorsiklo doon, lagyan ng webcam yung mga rider ng MMDA. Pag nakita niyang pasaway ang motorsiklo, itawag niya. Pagdating sa dulo, o di hulihin. Pagdating niya doon sa nung MMDA, kukunin niya yung SD card ng webcam, ng helmet cam niya, ibibigay niya, kukuha ng bagong SD card na blanco, lalagay niya yung helmet cam niya, iikot siya, babalik siya. Manghuhuli lang sila. Talagang manghuhuli lang. At patawa ng malaking fine ang pasaway, okay lang yun. Pero hindi motorcycle lane. Magtrabaho sila, mag-isip sila ng mabuti. Dahil wag na wag sanang lagay sa peligro ang isang nagmomotorsiklo. Ang daming namamatay, hindi dahil sa isang motorcycle, kakulangan ng motorcycle lane. Namamatay sila dahil sa kakulangan sa edukasyon at sa implementasyon ng batas. It's part of our country. The number of motorcycles in the country is indirectly proportional to the progress of the country. Ganun, walang efficient transportation system. Gusto niya makatipid para makapagpauwi siya ng mas malaking sweldo. Kaawaan nyo naman.